iligtas na sila, hukom ka ayon sa ginawa mo nung nabubuhay ka. So, may judgment pa rin. Yes, sabi ko Oh, nga din, bro. edi out May of judgment pa context, din. paano sila nakalagay, anong nakalagay na exemption kami diyan? Sino 'yun? At sino? Wala naman nakalagay kung sino may exemption diyan, ah. Exempted ang mga born again. Wala naman diyan eh. Oh, wala na, sablay na. Kaya nga kailangan bro, yun nga nakakatakot no, victim. Let's pray for them. Biktima sila. Alam mo yung mga Biblia talata, china-chop-chop nila. So at the same time, hindi nila iniintindi. Siguro in English nila, hindi nila naintindihan ng Tinagalog. Ayun no. I-judge nga sila lahat para sa lahat yan eh. Yung seat of Christ, ibig sabihin, judgment of Christ yan. So pareho. But and at the same time, yung sinasabi nilang hindi na sila kasama diyan, saan nakalagay na hindi siya kasama diyan? Para sa lahat 'yan. Ayun. So mali kapatid, no? Pag sinabi mong seat of Christ diyan, sabi nga diyan, that's the same as judgment of Christ, no? Kasi siya talaga maghuhukom. Hukuman ayon sa ginawa. May paghuhukom pa rin para sa lahat 'yan, walang exemption kapatid. Ano nga eh, Sablay. nag-ano nga ako dun sa Bema, parang parang new lang sa akin. Baka nagkamali ng spelling to, Beam ata siguro, pero Bema daw eh. Sa Sinerch ko nga, English, baka Bema. sa English ba bro na ano siguro 'yun, no? Bro, tingnan nga natin anong pangalan, Behema, no? Bema ba? Be, Bema. Bema, ano kayang version ang ginamit nilang Biblia? Baka may sariling Biblia siya. So, bro, Yung tingnan nga ano. natin sa English version, bro Romel, yung talatang 'yun. Sige po, tingnan natin sa English version. So, any English version, Brother Angel? Siguro kasi may term doon eh. Ito hukuman, judgment seat of Christ yan. Ayun, no? For we Judgment. must all appear. Ito Pakita po, mo no? sa screen, bro. Sige po. For we must all appear before judgment seat of Mm. Christ, Mm. that Ayan. everyone may receive the things done in his body, according to what he hath done, whether it be good or bad. Judgment seat of Christ pa rin yan, kapatid. The same thing as the final judgment. Yan ang final judgment na sinasabi, kapatid. They're all the same. The same Synonyms. with the final judgment din siya, bro. That's the final judgment. Actually, particular din yan, kasama din yan eh. Kasi particular judgment, you still be judged by Jesus Christ pagkamatay mo, di ba? So doon pa lang kay Lazaro no, di ba? Nahukuman na kaagad yung pulubi at yung mayaman. So may particular judgment. So at the same time, iba pa naman yung final judgment. Yung final and general judgment kasi, kapatid, sa mga nakikinig ngayon, para sa lahat yung pati yung mga nabubuhay. But pagka binasa natin ng Pahayag chapter 21, chapter 20, 13 to 15, nandun na lahat yon. Pati nga yung mga namatay na huhukuman pa rin sila, pero yung mga nasa purgatorio, diretso na yun sa langit. Wala nang purgatorio later, no? Pero yung mga buhay pa, kasama na rin sila mag-i-judge doon. Of course, yung mga buhay, yun na yun, yung final judgment nila. Tapos yung nakalagay doon sa Pahayag chapter 20, no, ang paano maghukom, yung mga dati nga nasa impyerno na, nasa Hades na, babalik sila doon eh, na may glorified body. So, iba naman yung final, iba yung talagang general judgment at iba yung particular judgment, no? But still, it's a judgment seat of Christ pa rin yun. Particular or final judgment, pareho po yun. Christ will judge us, no? Yun po. Ayun. Ang kukulit nga nila eh, pagdating sa... Pero at least natututo kasi nasa search ko din eh, napag-aaralan ko din eh. So, yun nga, gusto ko lang ma-reconfirm, although na-confirm ko naman talagang. Parehas lang naman yun, paghuhukom pa din yun. Exactly. Oo. Particular and final is still a judgment. Actually, ang katakutan natin, yung particular. Bakit? Kasi yung final judgment, yung paghukom, it can be no? It can be, di ba? Pwedeng ano siya, pwedeng matagal na matagal yan, no? But ang pinaka-closest kasi, yung particular judgment, yung mamatay yung tao anytime.
So Opo. pwede siyang matagal pa yung final judgment. But ang problema natin, akala ng iba, doon na ako magsisisi sa final judgment. Mali, yung mismong pagkamatay mo, bukas ba, alam mo bang mamamatay ka? Di ba? Walang nakakaalam. So kung namatay ka bukas, i-judge ka na. Final judgment mo yun, part sa as an individual. Ang tawag doon, individual judgment. So, kaya nga, lagi natin sinasabi rito, no, huhukuman tayo, sabi ni Jesus, no, yung ang huhukom yung salita Okay. niya. At yung salitang gano'n, may part yung paghukom, may tinatawag na individual agad-agad 'yon. So pagkamatay mo, sabi nga kay Lazaro, pagkamatay ni Lazaro, dinala siya ng anghel. Automatic 'yun, di pa naman final judgment 'yun eh. Pero hinukuman na siya, dinala sa bosom of Abraham. Yung isa naman nasa Hades na, no? So yung kapatid, at walang exemption doon. Nasabi niya sila hindi kasama doon. Nasaan nakalagay hindi sila kasama doon? Dagdag yun. Bawal nga magdagdag. Illusion Opo. yun, kapatid. Illusion. Yeah, opo. Tama, Nag-i-illusion tama. po. Yun lang naman po, bro. The rest naman, okay naman na. So, pag may nagtatanong kasi, at least, salamat sa Diyos at nasasagot din natin. So, ayun Itanong lang mo, talaga. Very bago next kasi yung time, Bema. pag nagbigay siya ng ganun, itanong mo, saan nakalagay na hindi ka kasama dyan, bro? Yes. Tanong mo, Yun nga. saan nakalagay Sinasabon dyan nga namin. Sinasabon na namin sa ganito. hindi ka kasama diyan. Ikaw mismo kayo. Saan nakalagay? Wala Pero, na. pero ang kukulit pa rin nila, bro, no? Kahit anong paliwanag na gawin mo sa kanila, talagang ayaw pa rin nila makinig, lalo na yung mga sa MGCI. Grabe yung yung panatiko nila Bro kay Eli. Soriano. Grabe. Sabi nga doon sa Grabe. Sin of the Holy Spirit, pinaliwanag natin, no, yung bang alam mo yung presumption of salvation, ibig sabihin, ligtas na daw sila. Yes. Nakakatakot yun. Parang that's part of the sin of the Holy Spirit kasi iniisip mo ligtas ka na no? So, Mm-mm. nagtataka naman ako, paano may sasabi ligtas ka na ang dun sa kabilang buhay wala nang kamatayan. Dito mamamatay ka pa. Opo, tama. Diba? Sa kabilang buhay wala nang kamatayan doon. Yun ang ligtas na. No, at wala nang langit, wala nang lupa. Yun ang mga ligtas, yung mga pinagpala ng Diyos, yung mga nagmana na. Sabi nga ni Kibuloy din, ganun din eh. May nagtanong kay Kibuloy, saan mo babasa yung na ikaw ay anak ng Diyos, ikaw ay ligtas na? Ganun din si Kibuloy eh. Anong binasa niya? Sa Pahayag 21, yung mga nagmana. Isipin mo, final judgment yun, nandito ka pa sa lupa. Wala na nga yung lupa nun eh. Bagong langit at bagong lupa na yun. Nasa lumang lupa ka pa, Kibuloy. Pero mo ina-apply niya sa sarili niya yun, nagbasa. Yun daw ang dahilan, kaya siya daw yun, yung tagapagmana, kaya siya daw may-ari ng kaluluwa ng tao. Ang layo. Opo. Binasa niya sa pahayag, no, na after ng paghuhukom, yung pinaliwanag ni Apostol Juan. See? Sablay, nakakatakot yung mga nabibiktima. Nasa lumang siya, lumang lupa kasi yung bagong langit at bagong lupa yun, darating na yun. Wala na yung dating lupa, sabi niya at langit. Nasa lumang lupa pa siya at sabi niya siya na daw yun. Paano nangyari yun? Wala pa nga yung final judgment. Paano ka na nakapagmana? Mamamatay ka pa rin. Yun po kapatid. So, opo. Thank you, Brother Angel. Next po, regarding lang, naisip ko lang, i-reconfirm ko lang po. In our church, in our faith po, did we recognize that the name of Jesus, that the name of God is Jehovah? Or yung Jehovah, lang siya, error lang siya from a German word di ba? So, tama ba? Tama ba yung analogy? Yes, tama po. Correct po na Okay. hindi po Jehovah ang pangalan ng Diyos. Yeah. Kasi sabi ni Josephus, the first century scholar, Jehovah is a mistransliteration. Yes. Ayun, tama. Tama nga yung mga nilalatag namin. Okay. Thank you. Yun lang naman po. Salamat sa Diyos at nasa tamang katuruan talaga tayo. Thank you. Thank you, Brother Angel, Brother Romel.
Hindi. Right. Yan. Okay po. At saka po na mga kapatid, no, pagpaumanhin po, no, medyo nagka-problema tayo sa ating sa atin pong technicalities yung ating audio kanina. But anyway, hinanapan po natin ng paraan. So, yan po, no? Medyo na okay naman. So, tiyagaan nyo lang po yung ating audio. And ngayon po mga kapatid, dadako naman tayo ngayon sa susunod na magtatanong. Dito po tayo kay Brother Ralph. Brother Ralph de Dios. Tama. Good evening po, kapatid. Narinig po ako. Good evening po. Yes, naririnig. Good evening. Go ahead, kapatid, sa Magandang gabi po sa katanungan. magandang gabi po sa lahat ng mga nakinig, sa mga CFD at saka mga kapuntos. Ako po ay may dalawang tanong Sige po. na at saka nakashare po ang ating program ngayon sa mga kasamaan ko sa warehouse sa Lopez dito sa Parañaque kasi gusto ko rin maging bahagi silang evangelization natin dito sa Punto por Punto. Ang una ko pong tanong may kinalaman sa spiritual warfare. Sige po. Ang unang tanong ko po ay tungkol sa amin sa warehouse kasi may mga kwento na may nakikita silang yung kami mga kasama sa trabaho na nakikita ang hugis ng tao doon sa kanya, sinusundan siya hanggang sa bahay. Ito po ba ay may kinalaman sa infestation ng warehouse o mismo sa mga taong nakakakita? Ano pong dapat gawin? Tapos sa pangalawang tanong ko po ay tungkol naman sa generational sin. Ang akin pong tanong ay kapag ka ba ang mga magulang ko at saka mga lulo ko ay may mga occult involvement, paano ko ba ito mapuputol para hindi ako paano ko ba ito makakat sa aking bloodline na hindi ako masama sa pagmana ng mga mortal sin nila? Yung pangalawa kong tanong. Maraming salamat po. Sige po. Alright. So, napakaganda yung katanungan. So, ibigay natin ang pagsagot dyan, no, kay Brother John Ray. Brother John Ray. Yes. Hello. Good evening. Bro, may malinaw ang boses natin? Okay na yung pasok, bro. Ayan, maraming salamat. Well, dun sa unang tanong, kung yun ba infestation or manifestation ng kaniyang third eye, both yun. Kasi pag mayroon kang third eye, kahit saan ka talaga, makakita ka. Yung infestation kasi, kahit mga walang third eye, pwedeng paramdaman eh. Basta mayroon silang attachment sa mga mayroon silang attachments through nila, yung mga maling kasalanan o yung mga bad deeds. Pwede silang paramdaman ng mga evil spirits na naka-infest doon sa isang lugar. Pero doon sa tanong, best yung kapatid, no? Both either sa lugar na infested or yung nakikita, meron talaga siyang third eye. So, either sa dalawa, may talaga doon. Then, sa pangalawa mong tanong, paano ka makakaano sa generational sin? Well, pakibasa nga ba ni Romel yung Exodus 25 tapos idiretso mo sa 6? Exodus 25, 20 verse 5. Tama. 20 verse 5 and then idikta mo sa 6. Sige po, okay. Basahin natin yung Exodus, Tagalog. Okay, ito po mga kapatid yung ating mabasa dito sa Biblia. Ay, Genesis naman to. Wait lang. Mali. Exodus 20 verse 5, 6. Huwag mo silang yuyukaran ni sasambahin sapagkat akong si Yahweh na yung Diyos ay mapanibuing Diyos. Ang kasalanan ng mga magulang ay sinisingil ko sa kanilang mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na salinlahi. Ngunit ipinadarama ko ang aking pag-ibig sa libu-libong salinlahi
ng mga umiibig sa akin at tumutupad ng aking mga kautusan. Maraming salamat, Brother Romel. So, dyan, Brother, napakalino, no? Na talagang tayo mga anak, magsasuffer talaga tayo sa kasalanan ng ating mga magulang. Yung intergenerational sin na pati tayo magsasuffer sa kasalanan ng ginawa nila. Pero yung sa isa, mali na. Sinabi naman ng Panginoon, ipapadaman niya sa lahat ng sarinlaya ang kanyang pag-ibig sa mga nagnanais sumunod sa kanyang utos. So, para maramdaman natin yun at matanggal sa atin yung curse, no, na mahal natin galing sa kasalanan natin mga ninanap, mga magulang. So, gawin natin yung curse. Lapit simbahan, magumpisal, then renunciation, no? And every time mag-rosary ka, palagi may isali, no? Ako, kasi ako din sa turo ni Brother Windon, every first mystery ko ginagawa yung i-offer mo yung first mystery sa healing of the family, healing of your family tree. Yan, so always mong i-ano yan, i-panalangin na maputol na yan. Yan ang ginagawa ko. Tiwala lang tayo sa Diyos. Ang Diyos, sabi naman ni Panginoong Jesucristo, humingi ka at ikaw ay bibigyan. Yun po, Ralph. Bro, Yes. question lang sa unang katanong, sa unang sagot. Kapag ano po ba, pagka invested ang aming warehouse, maka-apekto ito sa business o sales ng aming ng warehouse? Paano po ang dapat gawin? Ano na, maka-affected ang, hindi ko magets. Wala kasi yung boses mo, bro. Maka-apekto po ba yung mga Maka-apekto daw, bro. Ay na po. Narinig po ako? Malinaw Yes. po ba? Okay, sige. Malapit lang po. Narinig po ba? Yan, Sige po. malinaw. Follow-up question ko lang po kung malinaw na po. Hello po. Sige po, yes. Okay po. Kapag ka po ba ang invested ang isang warehouse na business ay maka-apekto ito sa kanyang sales o marketing, ano po ang dapat gawin? Maka-apekto talaga yan kasi may hold na ang kapag ban tayo sa tawag nito itong influence ng demonyo, maka-apekto talaga yan. Either tutulungan kayo yumaman para lalo mong makalimutan ng Diyos. I-oppress ka niya para lalo kami magsama. Kailangan talaga silang bali ikaw sila mag-ano sa sa katayuan mo. Meron sinabi si Apostol Pablo dyan, basahin mo Brother Romel, ang 1 Corinthians 5:1 hanggang 5, Brother Romel. Unang Korinto 5:1? Up to 5. Sige po. Unang Korinto 5:1 May control talaga sila sa ating kapatid kapag nasa under of mortal sin. May control talaga ng Satan sa atin. So may apektado talaga dyan ang tao. Sige, pakibasa nga, Brother Romel. Ito po. Nakarating nga sa akin ang balitang mayroong kabilang sa inyo na gumagawa ng immoralidad. Kinakasama niya ang asawa ng kanyang ama. Kahit mga pagano ay hindi gumagawa ng ganyang kahalayan. At nakukuha pa ninyong magmalaki. Dapat sana'y mahiya kayo at malungkot. At ang taong gumagawa ng ganoon ay dapat ninyong itiwalag. Kahit wala ako riyan sa katawan, nariyan naman ako sa espiritu. Kaya't parang nariyan na rin ako. Ang gumagawa niyan ay hinahatulan ko na sa pangalan ng Panginoong Hesus. Kapag kayo'y nagtitipon-tipon at ang espiritu ko ay nariyan sa kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus, ibigay ninyo kay Satanas ang taong iyan upang mapahamak ang kanyang katawan at nang sa gayoy
maligtas ang kanyang espiritu sa araw ng Panginoon. So, ibig sabihin, mayroon talagang kapangyarihan ang demonyo na makontrol tayo, no, sa pahintulot ng Diyos din sa iyong kasalanan. So, apektado ka talaga dyan pag wala ka sa state of grace. Sila talaga ang nagkukontrol sa atin, kaya may kapangyarihan silang iharas ang tao. No? So, I believe isang lugar ay infested, basta nasa state of grace ka, hindi ka naman maapektuhan yun. Basta nasa state of grace ka lang. Yun ang sinabi ni San Pablo naman sa Romans 8:31. Brother Mel, pakibasa. Ano yan, bro? Ano yun, bro? Romans 8:31. Okay. Romans 8:31. At ito naman po mga kapatid, ang ating mababasa. Ano pa ang masasabi natin tungkol dito? Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang makakalaban sa atin? So wala naman sila control sa atin. Pag nasa estado tayo ng grasya, kapatid, Diyos mismo ang magpoprotekta sa atin sa pamamagitan ng kanyang grasya. Yun lang ating sagot, Brother Romel. Alright. Yan. Maraming salamat, Brother Ralph. Diyos, okay na po ba yun? Maraming salamat po. Shoutout po sa mga workers namin sa Lopez Warehouse. Mabuhay po kayo sa punto po punto at mga tagapakinig. Mabuhay ang CFD Pro, Deo at Ecclesia. Shoutout sa Luther's Warehouse. Tama ba yun, Brother Ralph? Lopez Warehouse po. Lopez. Opo. Okay, Lopez Warehouse pala. So, shoutout sa lahat ng mga nasa Lopez Warehouse. Okay. At dito na po tayo ngayon mga kapatid. Sa susunod naman na Hello, Brother Romel. Yes, Brother Jando. May gustong magtanong dito, tawagan ko muna kasi nag-ring siya kanina, pinatay ko lang dahil may sinasagot ka pa. Okay. Sige ko lang po. yung call niya. Sige po. Hello po. Hello po. Yes, hello po. Good evening po. Ay, si Sister Desiree ito. Bro Dando. Okay po, ano po? Meron kayong gusto itanong? Wala, hindi po. Bro Dando, kasi di ba may yung tumawag ako may lunch tayo sa 26? Anong lunchtime? Yung 'di ba sa June 26? June 26. Anong meron sa June Oo. 26? Yung yung nagtawag ako galing sa Italy. Okay te. Oh. Oo. Oo. Te, live tayo sa Ano punto ngayon, te. Sige, matawag na lang ko bukas. Kasi akala ko tumawag ka, di gusto mo magtanong. Hindi po. Oo. Sa WhatsApp po ito. Sa WhatsApp po ito. Yung WhatsApp ko ang open sa sa live. Okay. Matawag na lang ko ulit. Okay, thank you. Sige, back to you, Brother Romel. Alright, yan Okay. Sige po, no? Dito po tayo ngayon sa magtatanong kay Aris Montes, no? Brother Aris Montes. Unmute po, kapatid. Yes po. Good evening po. Narinig po. Yan, narinig. Hello, good evening po. Magtatanong lang po ako kasi yung bisyor ko po sa Born Again Christian, kalilipat lang po nila ng 2018. Then yung mga anak niya po is binyagang Katoliko. Tapos yung lumipat na po sila ng Born Again Christian, yung anak po nila na bunso na binyagang Katoliko, hindi po nila first communion. Kasi ang katwiran daw nila, born again na daw po sila. Nagkakasala po ba yung mga magulang dahil po doon? Sige po, magandang katanungan niyo. Brother Angel, ano po ba yung magiging kalagayan noon? Kasi pinanyagang Katoliko naman yung anak, pero nag-born again sila, hindi nila first communion. Brother Angel? Mabigat yun, no? Tingnan natin nga po. Oo, mabigat yun. Tingnan muna natin sa ang utos ng ating sinasabi ko sa bisor ko po. Una sa 26 ng Mateo nga, bro,
Bro Romel. 26 ng Mateo, ito po mga kapatid, ang ating mababasa dito. Habang sila'y kumakain, dumampot si Jesus ng tinapay, at matapos magpasalamat sa Diyos, ay pinaghati-hati niya iyon. Ibinigay sa mga alagad at sinabi, kunin ninyo ito at kanin. Ito ang aking katawan. Yan, diretso po, 27 pa. Pagkatapos, dumampot siya ng kopa, nagpasalamat sa Diyos at ibinigay iyon sa kanila. Sinabi niya, uminom kayo lahat nito, sapagkat ito ang aking dugo. Pinagtibay nito ang tipan ng Diyos. Ang aking dugo ay magbubuhos para sa kapatawaran ng kasalanan ng marami. Actually, meron pang ano dyan, sabi niya, gawin nyo ito, no? Bilang pag-aalala sa akin. So, yan ang pinakaunang misa, yung Last Supper. And then, ano ba nang tinutukoy dyan? Actually, before niyan mangyari yan, may pinagpauna na ang ating Panginoon sa Kristo. So, once sa is nga, bro Romel, once sa is 53. 1:53. Ito na po mga kapatid ang ating mababasa dito. 6:53. Sinabi ni Jesus, pakatandaan ninyo, maliban kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ng kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Tuloy, 54 po. Tuloy 54, bro. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Alam nyo, napakahalaga niyan, no? Yun ang wala sa mga sa ibang sekta. So, ang problema rito, ginawa yan ng mga ng mga anak niya, no? So, even saklat ng gawa, bro, ginawa yan din ng mga apostol. Pagka narinig ko nga ang paliwanag ni Bro Eli, hindi niya binabanggit itong saklat ng gawa, no? So, ginawa yan ng mga apostol, nagpira-piraso sila ng tinapay. Gawa chapter 2 nga, bro. Yes, bro. Yes, I guess ang tanong kung nagkakasala ba ang mga bata, yun ba ang tanong, kapatid? Yes. Hindi, inuumpisan lang natin kung gaano kahalaga yung yung banal na hostya. No? So, yes, kasi may payag kasi ang simbahan dyan regarding sa mga anak ng mga protestante. Kasi di ba sabi mo sila ay nabinyagan sa Katoliko? Opo. Ilang Tapos taon yung lumipat po sila. Bro, inumpisan ko lang sa Bro Junri. Inumpisan ko lang kung gaano kahalaga yung ginagawa nila at kinokontrol ngayon ng tatay. Yun ang punto natin. So, ibig sabihin, ang ibig sabihin dito, pinapaliwanag natin, ginawa rin yan ng mga apostol, nagpira-pirasong tinapay. Tanong, mahalaga pa sa kaligtasan? Sabi ni Jesus, ang hindi kumain nga dyan no? So, ibig ko sabihin dito, kaya inumpisan natin diyan, bro. Kasi, yung ginagawa nila nga, nasa tama. Okay? So, ang ginawa ngayon ng tatay, kinontrol. Yes. Yun ang sinasabi natin. So, nagkakasala ba yung tatay? Of course, doon na papasok yung sanhi ng pagkakasala, pagkokontrol. Doon sa mismo katawan at dugo ni ating Panginoon Kristo. Una, binigyan muna natin diin sa lahat ng mga nakikinig. Gaano ba kahalaga yung misa at banal na communion? Yan. Hindi ka magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So ang ginawa nitong ang tanong mo, ano bang ginagawa ng mga nagkakasala ba? Of course, 17:1-2 nga, bro, ng Juan, bro Romel. Juan o Lucas po ba? Lucas 17:1-2, Lucas. Okay, 17:1-2 ng Lucas. Ito naman po mga kapatid ng ating mababasa. Yan ang ginagawa ng mga tatay ngayon. Ay, bakit mali ito? Lucas chapter 17, verse 1-2. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, siguradong darating ang
mga sanhi Mga ng sanhi. pagkakasala. Ngunit kakilakilabot ang sasapitin ng taong panggagalingan niyon. Mabuti pa sa kanya ang bitinan sa leeg ng isang gilingang bato at itapon sa dagat kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng sinuman sa mga maliliit na ito. Ayun. Kinokontrol niya yung mga anak niya doon sa communion. Gaano ba kahalagang communion? Sabi ni Jesus, gawin niyo ito bilang pag-aalala sa akin. Sabi ni Jesus, ang hindi kumain ng aking laman at dugo hindi magkakaroon ng buhay. Ang mga apostol, ginawa nila yon dahil utos ni Jesus yon, no? Actually kasama yun sa secret tradition natin. Kaya mahal, hindi pwedeng ihiwalay yung secret tradition sa Bible at sa church, sa Holy Scriptures at saka sa magisterium. So hindi pwedeng paghiwa-hiwalay yon. So nangyari dito, anong kasalanan? Ayan, sanhi siya ng pagkakasala. Actually, ang tawag ng simbahan yan, sin of scandal yan. So nang dahil sa'yo, hindi na sila magko-communion. So yun nga, so itinatanggal mo sila sa kaligtasan. Ngayon, ikaw na hindi nagiging sanhi ng ano, ang ginagawa, kinokontrol niya imbis na sumali siya sa maging Katoliko at mag-communion siya, pinipigilan pa. So sanhi siya ng pagkakasala, hindi. Ang katwiran po kasi, born again na daw po sila. Hindi, yun na nga. Yun na nga din pinaliwanag natin ng born again, wala nga pagpipira-pirasang tinapay. Kaya nga po, kaya nga po sabi ko, kuya, yes po. Naglaruin ko lang kasi parang mali na tayo yung tanong. Ang ko kasi sa tanong, yung sa tanong, gusto ni tatay na mag-first communion sa Catholic, di ba yun ang tanong? Hindi. Hindi kasi, ganito po yung kuya. Yung mag-asawa po kasi, Katoliko yung nagpakasal. Then yung mga anak niya po, binyagang Katoliko. Yung dalawa nakapag first communion, yung pangatlo hindi nakapag first communion kasi sabi, hindi na daw nila ipa-first communion kasi daw, born again na daw po. Ay, okay. Tama. Akala, ang narinig ko kasi kanina, gusto ng magulang na doon mag-communion sa Catholic. Ano po? Ilan pala nila yung bata? Yung bata po, hindi po nakapag first communion kasi ang sabi po ni Sir Joseph, bakit pa daw niya papa-first communion, born again na daw po sila. Hindi na daw nila tama yung ang narinig ko kasi na tanong ko ganun na, mali ko yung pandinig ko, na parang gusto nila mag-first communion sa Catholic. Bro, yung ano mo, hindi maintindihan ko. Bro John Ray, bakit ang sama na ng dating ng audio mo? Mukha yatang ano na, hindi na maintindihan, hindi na unawaan. Naka-Bluetooth ka ba, bro? Hindi, yung mic ko, yung tulad ng dati, yung plug in. Para siguro ito sa akin ginagamit niyon, naka-USB plug-in. Sige po. Brother, okay na po ba yung sagot, Brother Aris Montes? Okay na po. Ano lang po, magpapasalamat na po dahil nakabarga po. Maraming salamat. Sige po. So, Bro Aris, okay na ba yon? Yung tanong mo, ano ba, nagkakasala ba? Ayan, so siya po yung nagkakasala po ba yung magulang saka yung bata? Yes, yan na nga po, no? Nagiging sanhi nga siya, mas matindi parusa niya, sabi ni Jesus. So, bali, papanood ko lang po ito kaya sa bisor ko bukas. Yes, unang-una, mas magandang, kaya pinaliwanag ko gaano kahalaga ba yung communion na ginawa ng mga anak niya. Yes, so kaya pinaliwanag ko yon at pagkatapos doon, anong ginawa niya? Naging sanhi siya ng pagkakasala. Bakit kinontrol niya? Pagkakasala. Kasi ang sabi kasi ni Sir Joseph, bakit ko pa ipapa-first communion yung anak ko? Nasa born again na ako. Sabi ko, kuya,
tignan natin yung yung birth certificate ng anak mo. Automatic Catholic nakalagay diyan. Dapat talaga meron yang first communion. Nag-away nga kami kahapon. Kasi yung bata nga mukhang tanga doon sa classroom na mag-isa kasi nga siya lang ang born again Christian. Ang Nakakatakot. sabi, Impluwensya yan ng maling ituro, sabi ko nga maling-maling. sabi ko nga kay sir, des nang himasok ko sir, sabi ko, ang pagbabasihan natin diyan yung birth certificate ng anak mo, nakalagay diyan Catholic. So ibig sabihin automatic dapat sa 7 years old yan, meron siyang first communion. Sabi ko, nagkakasala ka niyan, kuya. Sabi niya nga, bakit ko gagawin yun? Sabi niya, born again na nga kami. Hindi mo ba nag-get? Sabi niya. Hindi ko na, may dagdag ako dyan. No? Marinig mo ako, Brother Romel? Naririnig ka bro, pero parang parang nasa ilalim ng dagat bro. Nagchachapi. Nagchachabi. Chapi. Chapi si bro. Parang bro? Yan. Ayan. Okay, so yan, maraming salamat na rin sa sagot mo at pasensya ka ganun na rin kasi na-interrupt kita kasi na mali pala yung pandemic ko sa tanong. Gusto ko kasi ma-inline yung sagot natin. Kaya ipinaklaro ko yung tanong. No? So regarding doon sa tanong ni Brother no, at ang dagdag ko din kay Brother Angel, ang importante talaga kapatid na Aris, no, idagdag mo ito doon sa katalakayan mo na mali yung kanyang ginawa. No, yun nga po, sinasabi ko nga. Yes, makinig ka muna Brother Aris. At idagdag mo ito, no, kasi binasa ni Brother Angel kanina na mas mabuti pa no, na bipinan ng mga tao na nagdi-deprive sa mga bata, no, na makalapit sa ating Panginoong Jesucristo. At ang ating Panginoong Jesucristo din mismo nagsabi dyan sa Marcos 10:14, Brother Romel, pakibasa mga Brother Romel. Marcos 10:14. Oo. Okay, ito po yung ating mabasa sa 10:14 ng Marcos. Nagalit si Jesus nang makita ito at sinabi sa kanila, Hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata at huwag ninyo silang pagbawalan sapagkat ang mga katulad nila ang mapapabilang sa kaharian ng Diyos. So, napakalino, sabi ng Panginoong Jesucristo na hayaan ng mga bata na lumapit sa kanila. So, sa pagmamahal natin mapapalapit ang bata, Eucharist. Eucharist. Tandaan natin ang sabi ng Panginoong Jesucristo, sabi ng Brother sa 6:48, Brother Romel. Ano yan bro? Juan 6:48. Juan 6:48. Ako nga ang tinapay na nagbibigay buhay. Siya ang tinapay. Ano bang dapat gawin sa tinapay? 58, Brother Romel. 58. Ito ang tinapay na bumaba mula sa langit. Hindi ito katulad ng kinain ng inyong mga ninuno sa ilang. Namatay sila kahit na kumain yon. Ang kumakain ng tinapay na ito ay mabubuhay magpakailanman. So, yun ang napakahalagang paglapit natin sa Eucharistia. Na hindi dapat i-deprive yan sa mga bata. Ang ating Panginoon Jesucristo mismo nagsabi, huwag nyo hayaan, huwag nyo ipagbawalan na makalapit sa akin ang mga bata. No? At sa paano natin magkalapit? Binyag. No? Kasi sa Galatia 3:27, ang binyag, yun ang pagsuot natin kay Panginoon Jesucristo. So, sa pamamagitan ng binyag, malapit natin kay Panginoon Jesucristo. Pero hindi. Kasi sa katanungan ng Panginoon Jesucristo. No? So, ang sa mga simbahan na Eucharistia o kayo pinapay, hindi lang basta pinapay lang. Yan mismo yung ating Panginoon Jesucristo. Body, soul, and divinity ang ating pinanggap kapag nakareceive tayo niyan. Kaya kasi na pwede nang tumanggap sa Panginoon Jesucristo. Kasalanan ng tatay na yan. Pinabasa ni Brother Angel kaganina sa Lucas 17:1 na mas maigi pang bitin na yung
na binideprive yung karapatan ng makalapit kay Kristo, yung baptism, yung Eucharist, yung sacraments, mas maigi pang bitinan ng kanyang ligat itapon sa dagat na may nakagapa sa malaking bato. So kalunos-lunos po ang pagmamahal ng tao na binideprive ng mga bata sa kanilang karapatan na makalapit sana sa ating Panginoon sa Kristo through sacraments. Yung ba yun? Brother Aris, yan po yung sagot. Yes po. Okay na po ba yun? Ano po? Okay na po ba yun, Brother Aris? Hindi o ganun na-gets eh. Paputol-putol. Ganito lang po. Kasi medyo mahina rin yung signal. Ano lang po, i-replay na lang, bro. Pero Romel, malinaw ba yung explanation ko dyan sa Zoom, Brother Romel? Sige po. Malinaw naman ang pasok, Brother Romel, sa sa sagot ko. Paminsan-minsan kasi bro, medyo nawawala yung yung audio mo. Sige, sa balikan mo ng Prince, Brother Aris, sa after ng live natin, balikan mo sa YouTube, yung explanation namin ni Brother para magamit mo, ma-explain mo doon sa nakatalakay ni Brother Aris. May nag-comment, Brother John Ray, ang sama talaga ng sound ni Bro John Ray. sorry. Pasensya mga kapatid. Ay, naka. Kanina, bro, ganun din. Technical error din. Kaya, yun. Nahirapan din ako kanina. Nagsilabasa na nga yung viewers. Sige po, Brother Aris, okay na po ba yun? Ano na lang siguro? Okay naman siguro i-replay natin. Sige bro. Salamat po. Alright, so maraming salamat kay Brother Aris at kay Brother John Ray, Brother Angel sa pagsagot din po. Yan, dito na po tayo ngayon sa susunod naman na magtatanong. Ay, wala nang magtatanong dito. Brother John Ray, baka sa bahay mo merong magtatanong. Hindi kaya kay Brother Jando. Brother Jando, Beijing. Baka merong magtatanong dyan bro, kasi walang nakaraisan ngayon sa ating Zoom. At dito rin sa aking live. Yes, bro! Yan. Sige bro, baka may magtatanong dyan bro sa sa'yo. Ay lang. Kailangan ko muna yung dito ni Divine. Okay, so... meron dito, Brother Jendo, meron tanong dito. Okay, Brother John Ray. Yes, galing kay Ging Kika family. Ang tanong niya, paano kung matatawag na Kristiyano ang isang tao na nagtakwil kay Jesus mismo? Sana gamitin nila yung common sense kung meron man sila. Paano ba itatawagin ng isang tao Kristiyano na nagtakwil kay Panginoon Jesus? Hindi na Kristiyano yun. Kinasa na ba nila ang existent ay Kristo na tiyo na Romel? Bro, ano yun? Hindi ko nakuha. Ano yun bro? Mateo 10:33. Okay. Mateo 10:33. Ito po mga kapatid ng ating mababasa dito. Ngunit ang sinumang ikahiya ako sa harap ng mga tao at ipapahiya ko rin sa harap ng aking Ama na nasa langit. Yan, so hindi matawag ng Kristiyano yung kapatid. Kasi ang Kristiyano ay sumusunod kay Panginoon Jesucristo. No? Dahil sa Baptist, tinatawag ng mga Kristiyano ang mga tagasunod. So kung hindi sa sumusunod kay Kristo kasi tinakwilan niya, hindi naman Kristiyano. At sabi ng Panginoon Jesucristo, ang sino ang nagtakwil sa kanya ay itatakwilin niya sa harap ng kanilang Ama. Bakit? Yun. So, yan po yung sagot no sa tanong din Father John Ray. At merong tanong dito no kapatid no, kakapasok lang si Jack Sparrow. Bro, good evening. Connection sa tanong ni Ate Edna kanina. Paano bro pag may nag-commit ng abortion? But di nila alam na mortal sin yun. What would that count as a mortal sin? Or not? Brother Angel?
Well, ang turo kasi ng simbahan talaga sa atin, siyempre sa church teachings tayo, no? Kapag daw ang tao ay hindi naman niya alam, wala siyang idea. Sabi nga ni Father Darwin dati, no? Bago mag-mortal sin kasi talaga ang kasalanan, which alam natin mortal sin 'yun. Bago mag-mortal sin kailangan may tatlong batayan niya, no? Yung una, yung grave matters. Ano yung grave matters? Actually, yung grave matters, yung matinding pangyayari. Actually, yun, namatay yung bata, matindi na yun, no? Tapos may full knowledge ka. So, ang problema rito, yung full knowledge, wala ka namang alam. Sabi nga ni Father Darwin noon, paano ka yung bata o pinaglaruan yung tapos nabaril niya yung tatay. So, pwede bang mortal sin yun, no? So, walang idea yung bata. Kailangan talaga may full knowledge din muna, no? So, ang turo ng simbahan kapag hindi natin alam, no, lahat naman tayo kahit noon yung mga walang alam pa, no, kahit even akala nila kahit masturbation, no, kahit contraception, akala nila maraming mga tatamaan diyan. Nakala natin lahat noon ay wala, ordinary to, nag-enjoy lang, no, pero it's a indirect abortification pala 'yon. Bakit? Kasi wasting your egg cell or sperm cell pala parang kanang indirect nag-abort. Bakit? Tinatapon mo yung binhi ng buhay. So hindi rin natin alam. Hindi lang naman abortion talaga na literally abortion. Hindi lang 'yun, pati nga yung masturbation at yung mga withdrawal sa mag-asawa. So akala ng iba, ano 'yun, normal 'yun at hindi. Nako, sabi ng simbahan, that's a part of abortification ang tawag doon. Para ka nagpa-abort. Bakit? Tinatapon mo rin yung binhi. So ngayon ang tanong, dahil hindi natin alam, yes, sabi na kaya lang ang problema kasi, meron din sa Biblia, Hosea chapter 4 verse 6, bro. Hosea 4:6. Ito rin ang magiging problema natin. Hosea 4:6. Ito po natin mababasa dito mga kapatid. English, bro. English natin para... Okay, KJV basahin natin. KJV nga, tingnan natin. That this may be a sign among you, that when your children ask their fathers in time... Hosea, hindi Joshua. Hosea. H-O-S-E-A. Hosea. Ay, okay. So, pasensya na po. Hosea pala. Hosea. H-O-S-E-A. Ayan, ito na. 4:6. Ito po. Yes, bro. My people are destroyed for lack of knowledge. Ayan. Because... So, ang God na nagsabi diyan. So, lack of knowledge pa rin yun. So, delikado rin. Kaya tingnan mo yung mga nagpapaalbularyo, akala nila, no? Pero hanggang makamatayan nila, hindi nila alam na sila, no? Na consecrate na sila sa demonyo. Yung mga nagpapadugo, walang alam kasalanan ba o ano? Pwede nating sabihin na simbahan nga natin na hindi siya kasalanang mortal dahil di mo alam. Pero, my people, you still can destroy because of lack of knowledge. So, pag titingnan natin yung sagot diyan, dalawa yan, no? Pwede ka pa rin ma-destroy diyan na pagkamatay mo, pwede rin mag-immortal siya kasi grave matters yun, kapatid, no? So, mas maganda ngayon nalaman na rin natin, huwag na natin isipin yung by immortal sin o venial sin lang. Ang pinakamahalaga, sabi diyan, my people are destroyed for lack of knowledge. Ibig sabihin mag-aral, ano ba talaga kasalanan? Kaya dito napakahalaga yung pag-aaral natin. Nasasabi natin kung ano yung kasalanan na hindi namamalayan ng mga tao. Ang mga tao kasi kala, normal lang to. So, ganun kahalaga ang punto por punto, mga kapatid. Kailangan nating malaman ang turo ng simbahan, ang turo ng Biblia, kung ano ba yung kasalanan. Kasi akala natin, hindi natin namamalayan, akala natin normal to. Ngayon pala, people are destroyed because of lack of knowledge. Hanggang nakamatayan na natin. Palagay mo, papasok tayo sa langit dahil nagpa-abort tayo. Kahit sabihin natin, venial sin lang yan. Delikado pa rin, no? So, kasi sabi nga ni God, you can still destroy because of your lack of knowledge. Ano yung doon? Yung lack of knowledge pa lang delikado na So, yung po kapatid, no, hindi na mahalaga, venial sin lang ba, mortal sin lang. Yung ang doon, nakapatay ka ng tao, pina-abort mo So, importante,
Ngayon nalaman natin, i-share nyo po ito. Abortion is a mortal sin. Ngayon alam na natin. Whether binghal man yan o dahil hindi mo pa alam, because God said you can still be destroyed because of lack of knowledge. Dahil hindi mo alam, pwede ka rin mapahamak. So yun, ikumpisal natin. Ang pinakamahalaga, ikumpisal yan at para ma-absorb na tayo. Sa ordinaryong pare, sabi ni Pope Francis, pwede na po yun. Brad Romel? Yan, maraming salamat po, Brother Angel, sa pagsagot sa katanungan dito po sa ating YouTube channel. Salamat sa sagot, bro. Yes, Ate Edna. Okay. Pwede po ba malaman kung anong version po ng Bible ang may explicit verse that mention Trinity or Triune God? Anong version? Okay, so hindi ako magaling dyan. Brother Jando, ano po ba yung version ng Bible daw na... The Voice. The Voice Bible daw, te. The Voice Bible, Matthew 28:19, mabasa doon yung Triune God. Pwede mo ako forwardan ng picture, Brother Jando, about yung inong itsura ng Bible na yun? Ano mo, te? Search mo sa Google, te. Yung The Voice Bible, te. The Voice Bible, tapos ano lang, isang version lang yun, The Voice Bible. Ginagamit yan dahil nababasa dyan yung Triune God, tsaka yung pig, pinapakain na yung pig. Grabe Pakita ko sa screen yung ating ayan, pakita niya Ate Edna. Yang yan, yung una, ikalawa, ikatlo, yan. Yan. Verse 3. Oh, yan. The Voice Bible, yan yung cover. Ang address okay ko po, bali yun pong nagtatanong, paki-check na lang po ito po. Thank you. Akala ko i-send mo na, te, sasabihin ko pa sana yung address ko. May nagtanong po, bro. May nagtanong. Alright. Sige po. Maraming salamat, Ate Edna. Yang The Voice Bible, isa yan sa mga ebidensya na mga Sabadista talaga, hindi sila honest. Hindi sila honest mga SDA. Bakit? Nung ako'y nasa SDA pa, isa sa mga katwira itinuro sa akin na sabihin mo na, ay, wait lang. Divine, don't do that. Ang sabihin daw na, sabihin mo sa mga kumakain ng baboy na saka na lang kakain ng baboy pag meron ka ng nabasang Biblia na ipinapakain na talaga yung baboy. Ngayong meron na, sabi naman nila, ay, bugos yan, bugos. Yan isang ebidensya na talagang dishonest talaga ang mga Seventh-day Adventist. And The Voice Bible na yan. Kasi mga katwiran dati, meron ka bang nabasa na na inutos ng Panginoon na ipakain yung baboy? Sabi mo naman na sinabihan si Pedro na ipinakita sa kanya yung maraming hayop doon sa malaking kumot, tapos sinabi sa kanya na ang mga nandoon, yung mga hayop na tag-apat yung paa, hindi kasama na baboy doon, magaganon ka. Ay, interpretation mo yan. Yung meron talagang baboy. Ngayon, si Brother Wendell, meron naman siyang Comics New Testament. Ewan ko kung saan yung Comics New Testament ni Brother Wendell. Anong version din yun? Sa Comics New Testament niya, meron ding baboy. Pero, ayaw pa rin tanggapin kasi drawing lang daw yun ng interpreter ng Comics Bible. Pero wala talagang nakalagay talaga na baboy kasama doon. Kaya ngayon, dumating yung The Voice Bible kung saan meron na talagang baboy, na kasama talaga ang baboy, ipinapaihaw, pinapakain. Ang sagot naman ng mga Seventh-day Adventist naman, huwag kayong maniwala dyan, bogus yan. O, yan, ganyan sila. No? Pakunwari daw na hindi mo niniwala hanggat walang mababasa, pero ngayong meron na, sasabihin naman bogus. Yan isang ebidensya na talagang sinungaling sila. Ito pa, meron pa ako bago natuklasan nung buha ko ng episode tungkol doon sa sinabi ni Jeffrey Rinya na meron bang ibang grupo na pananampalataya na nagpersecute sa early Christian noong Dark Ages maliban sa Roman Catholic Church. So
Natuklasan ko, ni-research ko, fallacy pala yung statement na yun kasi yung Roman Catholic Church, the same lang siya sa Christianity. The same lang siya. So, hindi siya pwede mag-persecute sa early Christian. Dahil ang pinersecute yung mga heretic. At doon ko natuklasan, kung meron ng Seventh-day Adventist no, kung sila talaga ang true church, meron ng Seventh-day Adventist noon, how come hindi sila nasali sa Inquisition? Bakit? Nagtuturo ng heresy. Gaya na lang halimbawa na ang Santo Papa daw ay ang 666. Heresy yan. Pag yan nalaman sa panahon ng Inquisition, talagang iimbestigahan ka. Totoo ba yan ang aral mo? Pag sinabi na totoo yun, bakit? I-report ka sa gobyerno. Ipapa-renounce sa'yo yung paniniwala nyong yan. Pag ayaw nyo i-renounce, Inquisition kayo lahat. Burn at the stake kayo lahat. So, kung meron ng Seventh-day Adventist doon, dapat nasali sila doon sa Inquisition. Turo nila na ang Papa si daw ang Little Horn. Heresy din yun. Turo nila na ang Roman Catholic Church daw yung Babylon sa Revelation. Heresy din yun. Kung nandun na sila, di sana sila nadamay sa Inquisition. Ba't walang iniisa mang member ng Seventh-day Adventist na biktima sa Inquisition? Yon ay dahil hindi pa sila existed. Bago ko natuklasan yan kanina. Okay, back to you, Brother Romel. Alright, yan. Maraming salamat, no? At wala pa rin naka-raisehan dito ngayon sa ating Zoom, mga kapatid. So, okay, so dahil wala naka-raisehan dyan, dito ako kukuha ng tanong ngayon. Sabi dito kay Lynn Romero, good evening po. Ask po sana ako kung yung 3 o'clock prayer po ng Divine Mercy, kailangan po ba talagang exact na 3 o'clock dadasalin? Thank you po in advance. God bless you all po. Okay, Brother Romel, pili ka sino pasagutin mo niyan. Sige po, magandang sumagot yan si Brother Angel. Brother Angel, kailangan ba talaga exactly 3 o'clock yung prayer ng 3 o'clock habit or 3 o'clock prayer? Well, sabi ni Jesus kay Sister Faustina, no, doon sa sa diary niya, sabi doon it should be prayed 3 o'clock or 3 p.m. No, because this is the hour of our mercy. But the church teaches, sabi na simbahan natin, if your times permits, you can pray the Divine Mercy. Ano ibig sabihin doon? Ibig sabihin po anytime. No? So hindi sila particular sa 3 p.m. lang. Kapag yung talagang may time po kayo, so pwede nyo idasal kahit anong oras daw, sabi po ng simbahan, kapatid. Yan, Brother Jando, yung sagot. Okay, at meron pang isa dito, ito ay galing naman kay Julian Umandam. Sabi niya, good evening po. Bro, ask ko lang about sa Matthew 16:18. This refers to our Catholic Church. Pwede ba sabihin natin that the Protestant baptism or wedding null and void in the eyes of God? Brother Romel? Hirap naman sagutin yan. Pwede kaya yun na maging null and void? Yung kasal ng Protestante. Kung sabihin, kung tayo yung iglesia tinayo sa Matthew 16:18, pwede ba natin sabihin na ang Protestant baptism at wedding ay null and void in the eyes of God? Meron naman talaga tayong declaration kapag hindi Trinitarian formula po, kapatid, ang baptism, so hindi po yan tanggap ng simbahan. At regarding naman po sa matrimony, so hindi naman po tinatanggap yung sakramento o ng matrimony ng ibang sekta. Kasi meron po akong experience dito na kasal sa Aglipayan at saka hindi sila tinanggap na recognize yung kasal nila sa Aglipayan sa Catholic Church. Kaya kinasali sila muli, no? So hindi talaga valid, no? Kumbaga parang civil lang kasi pa rin yung kasal sa ibang sekta. Kaya yung pinaka-valid talagang kasal ay kasal talaga sa tatag ni Kristo na simbahan, yung Catholic Church. Bro Jando? Okay. Bro Jando, ipakita mo yung tungkol sa marriage natin, yung live-in and mayroon doon sa bandang taas para makakala ng iba yung protestante ha? Saan mo babasa yun?
Diba na ang mga protestante ay civil lamang na hindi walang visa yon. Doon sa live-in natin na binigay ko sa iyo, doon sa bandang taas mayroon yun eh. Okay, Paliwanag na simbahan. Okay, tinan ko lang muna Brother Angel ha kung kasama siya sa nakunan ng litrato. Okay, hindi siya nasama sa ano? Bandang una sa taas, mayroon. There's no valid. There's no valid. Teka. Wala siya, hindi siya kasama Brother Angel sa nakunan mo ng litrato. Sa Yan. ito lang nakuha ko. Ayan, they cannot be yan. Yan. They will also They cannot. There cannot valid. Ayan. Asan? Ito? There cannot exist a valid marriage between Christian Catholic persons without being a sacrament. Yan yon. So hindi sacrament kasi ang kasal nila. Ang sacrament lang, Roman Catholic Church ang sacrament. Sa kanila hindi sacrament. Yan yon. Protestant wedding ang tinutukoy diyan, kapatid. Hindi valid daw. Yun. So, yan yon. So kaya hindi valid yung Protestant kasi nga it's not a sacrament. Hindi sacrament sa kanila yun. Bakit? Hindi naman pare nagkasal eh. No? So hindi siya ordained priest. Yun ang pagkakaiba, kapatid, sa mga nagtatanong sa mga Protestant wedding. Yun po. Nung ako sa Bautista dati, nung ako dati SDA, sinasabi ko lagi dati, alam nyo mga Katoliko, wag nyo sabihin na na hindi balido yung binyag ng aming pastor. Kasi tanungin nyo pa sa simbahan nyo, tinatanggap nilang balido ang aming binyag. Tanggap nila na balido yung aming binyag. Nagtanong naman yung Katoliko sa tinatanggap naman, balido yung binyag ng Seventh-day Adventist. Tamo, ginaganon ko pa dati. Pero na-realize ko, bakit naging balido ang binyag ng Seventh-day Adventist? Kasi diniklara ng simbahang Katoliko. Kung hindi dideklara ng simbahang Katoliko na valido yun, talagang invalid yun, Sa madaling salita, ang authority nasa Katoliko pa rin. Yung Seventh-day Adventist nakatikim lang kung kumbaga na na napitikan lang ng kahit konti lang biyaya doon, sa kanilang bautismo tinatanggap na valido kasi pag hindi dineklara ng Katoliko na valido ang kanilang bautismo, ibig sabihin invalido yon. So ang authority nasa Iglesia Katolika pa rin, wala sa kanila. Now, paano yung binyag yun, Bro Jando? Ganun din? I baptize in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Sa amin kasi sa Seventh-day Adventist Trinitarian method kasi yung doon, yung bautismo, Trinitarian method kaya. Lagi ko sinasabi dati, tanungin niyo sa pari ninyo. Tanungin niyo yung aming bautismo. Baka magdiwang SDA. Ingat pa rin kasi may mga gumagamit ng Trinitarian na invalid din. Kasi may mga Trinitarian pero gamit nila kasi baga, ginagamit nila ang congregation, re-baptize you. So sabi ng simbahan, invalid yan. Kasi ang proper formula talaga ay baptize you. Hindi pwede. Okay, basta yun ang sinasabi ko dati kasi kampante ako. Ngayon ko lang na-realize na kung hindi pala idideklara ng Katoliko. Halimbawa, sabihin natin na invalid siya kasi we. Palagay natin invalid siya kasi we. Ibig sabihin, naging invalid kasi dineklara ng Katoliko. Naging valid o naging invalid kasi dineklara ng Katoliko. Kung walang Katoliko na deklara, walang pag-asa maging valid. So, doon ko nakikita nasa Katoliko pa rin pala ang authority. Huli ko na na-realize, sabi, ba't ganun? Di ba? Tandaan nyo yan ha? Nasa Katoliko pa rin ang authority. Yung kanilang kasal, authorized ba? Hindi. Sabi nila, yung Katoliko daw, ang kasal daw, nilalagyan doon ng tradisyon. Sila, meron din silang wedding ring eh. Sabi nila, ang Katoliko, ang kanilang mga doktrina, tradisyon.
Yan ay against sa Biblia ang tradisyon. Tingnan nyo ang kasal sa sa kasal sa SDA, merong wedding ring. O saan yung kinopya ang wedding ring? Saan kinopya ang wedding ring? Meron pa sila nung kinasal yung kaibigan namin na si Presi. Nakalimutan ko doon ni Presi. Basta ang pangalan niya ngayon Presi Bisana na. Kasi yung napangasawa niya, tricycle driver, pinsan ng kaibigan ko, Bisana apelyido. Ngayon, sa kasal nila, meron din silang pinapasuot doon sa paa na pinapatanggal gamit ang bibig ng husband. na sa Bible yan. Sabi na, ano ka ba naman, pinapakilaman mo pa yan. Ano lang yan eh. Laro lang yan sa atin, laro lang yan. Kasi sabi natin, Katoliko, yung kanilang mga doktrina, tradisyon, yung ginagawa nyo, saan nyo kinuha yan? Eto pa, meron ba kaming papel na puti? Isusulat mo doon yung mga prayer mo o mga wish mo, tapos ipapasa mo doon kay pastor, ipas lahat sa harapan. Pagdating kay pastor, ilalagay doon sa lalagyan ng sunugan ng insenso. Susunugin, tapos igaganon-ganon yung kililing, igaganon yung yung parang insenso, bitaw, yung ganon, ginaganon sa simbahan. Ang ibig sabihin daw doon, para daw siyang yung usok daw niya, dadating doon sa langit. Yun. Tanong, saan sa Bible yan? Saan sa Bible yan? Wala! Kunwari ba itong mga SDA na ito lang tradisyon? Dami yung tradisyon eh. Minsan ko lang naaalala, pero marami tradisyon ng SDA wala sa Biblia. Kaya wag niyo kaming beltahan sa mga tradisyon dahil ang dami yung tradisyon wala sa Biblia. Okay, back to you. Meron ba nakadesisyon dyan? Wala pa. Wala pa rin. Meron. Si Ate Edna. Si Ate Edna na naman ulit. Sige, go ahead, Edna. May kaligtasan po ba ang mga anak na hindi kasal ang magulang? Paano gawin para maligtas ang mga bata? Brother Romel, mamili ka na kung sino po sasagutin mo. Kapag sinabi ko kasing walang kaligtasan, I am also guilty of that. Kasi yung parents ko hindi naman kasal sila sa simbahan. So may kaligtasan po yan. Wala naman po kasing kasalanan. Ang anak sa nagawa na hindi kinasal yung parents. Pero para mas palaliman pa po natin yung sagot, ibigay po natin kay Brother Angel. Okay, so actually yan ang problema sa mga no? Yan ang problema sa mga ibang pari. Nalaman ni Pope Francis yan na may mga ibang pari doon, lalo na sa binyag, kasi ang binyag, di ba, makakaligtas sa tao. May mga diocese po na hindi tumatanggap. So mali yan, sabi ni Pope Francis, even sa catechism natin. Kahit ano pa yan, yung mga magulang nila, kahit sino pa yan, Jesus said, walang exception John sa John chapter 3 verse 5, no? Unless na a man be born again or be born with water and spirit, yun yung binyag, no? So, lahat yan, walang exemption. So, may chance kaligtasan, yes, no? Lalo na kung itong, tandaan po natin, may santo po na anak sa labas. Actually, sa Deuteronomio chapter 23 nga, Borjando, yung anak sa labas. Although, anak sa labas to, 23:1-2. 23:1-2. Ito po mga kapatid. Anak sa labas yan. Ang ating mabasa. Sandali, Tagalog. Medyo delikado talaga ang anak sa labas, pero... Ang isang lalaking 23 ba? 1-2? Yung 2 yata, no? Chapter 23 verse 1. Tama ito. Chapter 2, tama. Tama. Chapter 2. Sino mang anak sa labas ay hindi maaring ibilang sa sambahayan ni Yahweh hanggang sa 10 salin ng kanyang lahi. Nako, so mga anak sa labas. Actually, bali anak ka sa labas yan dahil hindi kasal, no? So pwedeng ibilang sa anak sa labas. But sa church teachings natin, so babase tayo sa pinaka-church teachings natin, may mga santo na anak sa labas, naging santo. So at the same time,
sabi ni Pope Francis, lahat ng mga anak sa labas man yan, o unwed mother ba, single parents pa siya, o kung ano man, they all have the rights to be baptized. No? So ibig sabihin nun, may pag-asa silang maligtas. Ayon pag sinabi nga ni Bro Jando kanina, if the church permits, no, it will be permitted. Ano man ipaintulot niya sa lupa, ipaintulot sa langit. So ang church, Pope Francis sabi niya, lahat binyagan. So doon manggagaling kasing kaligtasan no. So may pag-asa, kapatid. Ayon sa church natin at ayon kay Pope Francis, kapatid. Na Edna. Si Edna. Ate Edna? Okay po, salamat po. Nakikinig po yung nagtatanong. Alright, yun. Salamat, Brother Angel. At ito naman po tayo ngayon sa Zoom. Meron nang naka-raise hand si Sister Linita Bayona. Good evening po, Sister. Mute po, Sister Linita Bayona. Ayan, good evening. Yes, good evening Good po. evening. Okay, naririnig na po ako. Yes po. Okay, may isang tanong lang po ako kay Brother Angel. Sige po. Sa adoration, ganito. Di ba sa adoration room, yung adoration, dito sa Dubai, ang nakalagay kasi hindi adoration room, Jerusalem, the bread of Jerusalem. Ano ba ang proper na, kasi ang alam ko, Brother Angel, ganito, pagpasok mo, di ba yung luluhod ka, tapos papatira pa, di ba yung parang hahalik ka. Yung iba, nagsasan of the cross na upo lang, meron naman parang tatayo lang nagsasan of the cross. Alin ba ang tama doon? Usually ang gumagawa ng kanyan mga Pilipino, pero yung mga ibang lahi talagang lumuluhod, nagpapatira pa. Yung ganong, ano po ang proper doon, Brother Angel? Sister, sa mga ganun, wala naman siyang no? Wala akong alam na declaration na kailangan may proper na gestures sa pagpasok sa Blessed Sacrament o sa Adoration Chapel, no? Wala pong ganoon. And ang church ang nakalagay diyan, sa kailangan talaga yung reverence, yung respect. Kung ano yung ano mo, no? Kung ano yung feeling mo na gusto mo lumuhod, gusto mo humalik, okay lang naman po 'yun kasi nasa tao. At the same time, ang sabi ng church po diyan sa adoration na-research ko 'yan. Ano ba yung mga pwedeng gawin diyan? Alam mo, lahat pwedeng gawin Pwede kang magbasa ng Bible diyan no? So pwede kang magdasal, pwede kang mag-grocery. So wala naman siyang exact na no, not like in the not like in the mass, meron tayong di ba, mag-ano mo tayo ng holy water, magsa-sign of the cross, genuflect. So genuflect lang naman ang talagang pinaka diyan, kapatid, no? Alam mo yung genuflect, no, yung natin yung tuhod natin. But if someone's na yung gestures nila mas reverent yung gusto nila, hahalik sila, well, much better po, no? But strictly speaking, it's an adoration. Jesus is there. The most thing that we can do is just to reverence. Ibig sabihin, galangin siya. So, paano paraan? Nasa sa atin po yun kung paano mo galangin. No? Pwede kang, di ba yung iba, paluhod pa, di ba? Sa simbahan, paluhod pa, no? Naglalakad, paluhod, papuntang altar, ganon, sacrifice. Wala na, ang simbahan, di naman inaano yun. Kung gusto mong mag-ganon din sa adoration, why not po, no? It's up to us, kapatid, no? Ang importante, yung sincerity mo na talagang kung gaano mo galangin, no? Ang banal na sakramento, yung Blessed Sacrament sa Adoration Chapel. Okay. Opo. Okay. Sige, yan lang po. Salamat sa sagot. Idagdag ko lang siguro, Angel. Sige, bro. Ang isa sa... Hindi ba rin klaro ba Angel? Di pa rin, bro. Nagchat-choppy talaga, bro. Hindi ka pwede yung cellphone lang siya muna, walang headset, di pwedeng ganun. Choppy si Brother Yung cellphone lang gamitin mo. Tanggalin mo headset, cellphone ka lang, bro, di pwede. Subukan mo, cellphone lang. Wala ba yun? Yan. Para na ba? Ayun. Ayan, Ayun. Okay, so... Kanina ko pa gusto suggestion Okay, ang idagdag ko lang din na pagdating sa
Nagsasabi pa rin? Nagluloko? Nagluloko, bro? Talagang dapat siguro bilhin mo na yung pinapabili ko sa'yo. Wait na nga, sige na nga. Hindi ka rin naklaro? Pagka mabilis ka magsalita, nawawala siya. Pero pagka So, mabagal, siguro bagalan mo nga ng konti. sige. Ganyan dyan. Malinaw. Nawawala pa rin. Hindi ka na malinaw? Ano ba yun? Kailangan. Sige, i-ano mo, subukan mong sabihin dahan-dahan lang, dire-diretso lang. Yes, ang natutunan ko kasi dyan pagdating sa banal na Eucharistia, no? Although tama naman yung sinabi ni Angel na ipakita natin dyan ang paggalang. Pero kung usapan kasi dyan si Kristo yan, ano yung klase ng paggalang ba ang dapat natin ibigay? Kasi si Kristo yan, ng ating Panginoon Yesu Kristo yan nasa Eucharistia. So enough ba yung paggalang lang na andun ka lang nakatayo? No? Kahit sa explanation ni Doc Bill Bitching, should be nil talaga. Luhod talaga lahat. Dahil isa din sa revelation ng Bible, pakibasa nga natin ba din yung Filipos 2:10 ba din naman? Alright, so basahin po natin ang Filipos 2:10. Tama ako, bro. Binabagalan mo, lumilinaw, bro. Mapagal pala dapat. Sa gayon, sa pangalan ni Jesus ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa. So yan po ang revelation ng Bible, no, na sa pangalan ni Jesus lahat luluhod. So hindi to enough na nandun ka sa adoration. Adoration nga, what is adoration? To adore God. Adore ka, tapos hindi ka luluhod. Sabi nga ni Doc Benedicting sa Vatican I, banggitin lang ng mga pari ang pangalan ni Jesus, magdadao naman. Kasi ganito kadakila ang pangalan ng Panginoon Yesu Kristo. How much more ang kanyang physical presence? No? Ang alam pa lang is babanggitin ng mga pari sa Vatican I, yung ko na kanyang sign of respect. How much more ang ang kanyang physical presence through the Holy Eucharist? Nag-adore ka tapos nakatayo. So way of humbleness talaga dyan na tayo ay lumuhod talaga sa harap ng Panginoon sa Kristo. Yan talaga ang proper way how to adore or to give give respect to our Lord Jesus Christ. Tama naman, ang dapat pang i-respect yung anong uri ng respeto. Kasi naman pagkatawag sa relative degree. Dapat na yung katamtaman lang. Diyos yung kaharap mo, ibigyan mo lang ng katamtaman ng paggalang. No? So sa explanation ni Doc Bino, pagdating sa Eucharistia, dapat talaga ito lahat nakaluhod. Maliban na naman kung mayroon kang sakit. So yun lang ang idagdag Maria Angel at sa kay ate na nagtanong. God bless you. Malinaw ba Maria Angel? Idagdag natin, sabi rito, what to do when entering Adoration Chapel. No, ito na. So yung pinaka-final na naturo na simbahan. Simple Angel, lang. malinaw ba yung boses ko Maria Angel kanina? Okay na konti. Dahil binagalan. Binagalan ko Maria Angel kasi sabi mo. Yun. Okay. Dapat pala mabagal yung pagsasalita. Salamat Maria Angel. So sabi rito, what to do when entering Adoration Chapel. Yun lang din, tama yung sabi ko po, initial greetings, sabi niya, enter in silence and reverence to the chapel of the Blessed Sacrament. Ganun lang naman, no? So, ang tanong niya, ano ba dapat ano ba yung pag-enter mo? Ganun lang po, no? Yun nga, yung pwede kang mag-genuflect ka. And ang bawal talaga diyan, sabi nga dito, wag bawal magpag-usap, just meditate, pray. Yun nga, no, hanggat maaari, kung pwede lumuhod tayo, magdasal, mag-rosary, but still, you can also do, yun nga, dito sabi nga rin, you can do the Bible study, no? Pwede ka but you can pray, but nag-pray ka, yan nga, dapat nakaluhod.
And yung entering, there is no such things as yung exact na strictly, ang sabi lang, enter in silence. No? So, you can genuflect, or kung gusto mo naman yung iba, sabi mo humahalik pa sa sa mismo sa floor, okay lang din po 'yon. So just enter in silence po. Yun po yung ng Catholic answer natin. Yun po, kapatid. Okay, salamat. Salamat sa sa tubag sa sagot po. Nahawa na ng Bisaya. Salamat, Brother Angel. Yun lang po. Magandang gabi sa inyo lahat. Salamat po sa Diyos. Mahal po. Bro Romel. Alright, yan. Maraming salamat po, Sister Denita Bayuna, at sa Brother Angel, at saka Brother Junri sa pagsagot. Para dyan to, ano po yun? Okay, meron naman dito naman. Sabi dito, anong tamang paliwanag sa ating mga Katoliko dito sa Levitico? Kasi ang sabi ng INC member, kaya sila may 10% para sa collect nila dahil dyan, Leviticus. Maraming salamat sa sagot. Sa pagkakaalam ko, wala namang 10% ang INC. Wala silang 10%. Ang dating daan, wala silang 10%. Pero yung Baptist, born again, Seventh-day Adventist, meron silang 10%. Pero ang tanong niya kasi, ano ang ating maisasagot sa talatang ito na ginagamit niya? Ito yung Levitico 27:30 hanggang 32. At lahat na ikasampung bahagi ng lupain, maging sa binhi ng lupain o sa bunga ng punong kahoy, ay sa Panginoon. Magiging banal sa Panginoon. At kung ang sino man ay tutubos ng alinmang bahagi ng kanyang ikasampung bahagi, ay idagdag niya roon ng ikalimang bahagi niyaon. Tandaan nyo sa verse 31 may tinutukoy dito na siyang tutubos. Tandaan nyo na siyang tutubos ng alinmang bahagi ng kanyang ikasampung bahagi. Bakit? Ba't sinabi dito? Kasi sa panahong ito, meron ng taong tutubos. Hindi ito ang INC o ang born again o ang Baptist o ang Seventh-day Adventist. At lahat ay ikasampung bahagi sa bakahan o sa kawan anumang madaan sa tungkod ay magiging banal sa Panginoon ng ikasampung bahagi. Sa madaling salita, ito ay utos sa mga Israelita. Ang tawag ng Biblia dito ay kautusan ni Moises. Ngayon, ano ang sabi ng Biblia patungkol sa kautusan ni Moises? Ating basahin sa Gawa. Wait lang muna. Michael. Okay, ang sabi ito sa Gawa 13:39, ganito ang sinasabi. At ang lahat ng sumasampalataya sa kanya ay pinalalaya na. Ano daw? Pinalalaya na sa lahat ng pagkakasala na mula sa mga ito ay hindi kayo kayang palayain ng kautusan ni Moises. Hindi pala applicable sa atin yun. Ang tawag doon kautusan ni Moises. Katunayan, ang kinakausap doon na siyang tutubos ng kanyang ikasampung bahagi ay mga Israelita. Hindi Pilipino. Hindi Pilipino. Hindi ikaw, pastor. Ba't ikaw naniningil? Yun na nga. Ba't sila naniningil? At saka ang inutusan dito na siyang maniningil ay ang mga pari sa angkan ni Levi o yung mga Levita. Ano connection mo doon, pastor? 7:5 ng Ebreo, ang sabi, ayon sa kautusan ni Moises, ang mga paring mula sa lahi ni Levi, mga Levita, ang siyang tatanggap ng ikapo mula sa mga kapwa nila Hudyo, kahit na nagmula silang lahat kay Abraham. Sabihin, ayon sa kautusan ni Moises, ang mga pare sa angkan ni Levi ang siyang tatanggap. Ang siyang tatanggap sa ibang salin na nakalagay dyan, ayon sa kautusan ng mga pare mula sa angkan ni Levi ay inutusang kumuha ng mga ikapo mula sa Israelita. Silang inutusan, hindi yung mga pastor ninyo.
Ano ang sabi ni Moises patungkol sa bagay na yan? Ano sabi ni Moises? 4:2 ng Deuteronomio? Huwag ninyo itong daragdagan ni babawasan. Sundin ninyo ang mga utos na ibinigay ko sa inyo mula kay Yahweh. So sila, inutusan sila, huwag dagdagan, huwag babawasan. Ngayon, ano ang nangyari doon sa kautusan patungkol sa ikapo? 7:11 ng Hebreo. Alam natin na ang kautosang ibinigay ng Diyos sa mga Hudyo ay batay sa pagkapare na nanggaling sa lahi ni Levi. Kung makakamtan sa pamamagitan ng mga ginagawa ng mga paring ito ang pagiging matuwid, hindi na sana kakailanganin pa ang ibang pare na katulad ng pagkapare ni Melchizedek na iba sa pagkapare ni Aaron. At kung papalitan ng pagkapare, kailangan ding palitan ng kautusan. Ang tanong, napalitan na ba ang pagkapare? Tuloy natin sa 13. Ang ating Panginoong Hesus pinalit sa mga pare. Ay, napalitan na pala. Napalitan na pala eh. Ano ngayon sa 12? At kung papalitan ng pagkapare, kailangan ding palitan ng kautusan. Ngayon, nananatili ba yung ikapo? Wala na. Wala na. Bakit? Pinalitan ng pinalitan ng pagkapare, kailangan palitan din ng kautusan. 13. Ang ating Panginoong Hesus na siyang tinutukoy na ipinalit sa mga pare ay kabilang sa ibang lahi. Dahil malinaw na galing siya sa lahi ni Huda at hindi kay Levi. At wala pang naglingkod kahit kailan bilang pare mula sa lahi ni Huda. Sapagkat nang sabihin ni Moises, tingnan nyo ha, kung sa panahon nito, uso na yung mga Bible aloners, hindi nila tatanggapin si Kristo. Bakit? Sapagkat nang sabihin ni Moises kung sino ang maaaring maging pare, wala siyang sinabi tungkol sa lahi ni Huda. Ay kung may Bible alone dyan, tatanggapin ba si Kristo? Tiyak ko hindi na tatanggapin kasi walang sinasabi si Moises na mayroong magiging pare sa angkan ni Huda. O baka dadagdagan? O yan ang mga termino ng mga Bible aloners eh. Yan ano? Kung may Bible alone pa ng panahong yan, ay nako, sila ang unang-unang kukontra. So, tandaan ninyo. Halimbawa na lang, yung sinabi ni Apostol Pablo sa unang Korinto 7:12 ba yun? Sabi ni Apostol Pablo, sa iba naman ito ang masasabi ko. Ito'y opinion ko lang. Walang sinabi ang Panginoon tungkol dito. Kung ang isang mananampalatayang lalaki may asawa na hindi mananampalataya na gusto namang magsama sila, hindi niya dapat hiwalayan ang babae. Ang tanong, kung may Bible aloners ng panahong yan, sila ang pinakaunang pupuna kay Apostol Pablo. Ba't ka nagsasabi ng ganyan? Wala naman sinasabi pala ang Panginoon tungkol sa bagay na yan. Di ano mangyayari? Kakalabanin ng mga Bible aloners si Apostol Pablo. Yan ang mangyayari. Buti kaya tayong mga Katoliko, hindi tayo Bible alone. Dahil hindi kailanman turo ng mga apostol ang Bible alone. Okay? So, 10:06 na lang. Kuha na lang ako dito ng isang tanong from Julian Umanda, Mateo 5:3. Blessed are the poor in spirit. Why not rich in spirit? Please explain, bro, and thank you. Ang ganda to. Matthew 5:3. Blessed are the poor in spirit. Why not rich in spirit? Please explain, bro, and thank you. Brother Angel, pakisagot dahil lang dito na lamang tayo. Lagay mo sa Tagalog, bro, para mas maintindihan natin. Ang sabi dito, Tagalogin ko mapalad silang mga kapos sa espiritu. Kapos kasi poor. Kapos Hindi, mas malinaw siya sa Tagalog. Hindi, i-Tagalog mo.
Kasi, Basahin ko sa Tagalog. Okay. MBBS. Okay, basahin sa Tagalog. Matthew 5:3. Ito Mas sabi, maintindihan nyo yan sa Tagalog. pinagpala ang mga taong walang inaasahan kundi ang Diyos sapagkat Yun. kabilang sila sa kaharian ng langit. Yun pala. Yung pala, So, poor in spirit means kapuspalad. yes. At walang Hindi pala, inaasahan kundi ang Diyos. Hindi sila gagawa ng kalokohan, ng masama because they just depend on God. So kaya tingnan mo yung nangyari doon sa bakit napunta sa langit yung pulubi. Kasi hindi niya ninakawan yung mayaman, no? So intindihin natin yung konteksto noon. Kahit tingnan mo, kahit yung pulubi talagang yung mumu na lang na nalalaglag na lang yun lang kinakain. Hindi niya pinagnakawan ng yun. So blessed are poor in the spirit. Ibig sabihin yan, yung umaasa lang sa Diyos talaga, na kahit wala sila, umaasa sila sa Diyos, hindi gagawa ng masama, at yun ay kalugod-lugod sa Diyos. Yun ang ibig sabihin niya, kapatid. yun pala. So, sa madaling salita, hindi pala ito yung yung sinasabi na, kasi sa kanila kasi po, sinabi kasing poor in spirit, baka siguro basagulero, ganun. Pero hindi pala. Ibig sabihin pala noon is kapuspalad at walang ibang inaasahan kundi ang Panginoon. Ba't kita nanakawan na yung yaman ng Panginoon ko? Di ba, ganun? Oh. Ba't ako maiinggit dyan sa nyo, sa malasinin ninyong telebisyon? Mas mayaman pa dyan ng Panginoon ko. Di ba gano'n? Pasilip na lang. Pag ibukas yung bintana, silip na lang ako. Yan ang ginagawa ko dati, no? Ako ng Ultraman. Doon sa bintana, sinasaran ako ng bintana. Taga mga kapitbahay ko, no? Okay, hanggang doon na lamang po, 10:09. Sabi nila dyan, ang laki-laki mo na, Ultraman ka pa rin. Naman to, batang 90s eh. Okay, so hanggang dito na lamang po tayo. Pasalamat na lang po tayo. Ating unahin sa pasalamat si Brother Romel Palma, Ramiro Ilaw. Brother Romel, go ahead. Right, yan na. Maraming salamat po sa ating Panginoon sa kanya pong blessing sa ating sa gabing ito. Kahit na meron tayong mga technicalities, mga kapatid, no, na taguyod pa rin natin yung programa. At maraming salamat po sa inyo na hindi po walang sawang nagsusuporta sa ating pong programa ngayon, at lalo na po sa mga ating pong subscribers at followers ng Facebook natin, subscribers ng YouTube natin, at sa lahat po ng mga nagpapanalangin po sa atin for the success of this program. So sana po ay patuloy kayo, mga kapatid, na hindi magsawa sa pagsuporta at pananalangin. Sa Diyos po ang lahat ng papuri. Back to you, Brother Chando. Okay, thank you sa iyo, Brother Romel. At ito naman tayo kay Brother Junre naman. Brother Junre. Brother Junre. Yes, maraming salamat ulit dyan, no? At muna sa lahat, nihingi ako ng dispensa, no? Kung hindi po malinaw yung ating pong mic, hindi po malinaw yung ating mga sagot dahil medyo magliwag sa mic. Pero salamat pa rin, no, sa awa ng Diyos, at nandito pa rin po tayong lahat nagtitipon at nag-aralan, no? Dahil ito po ang gusto ng Diyos sa atin, no? Mag-aralan kayo, sabi ng San Pablo, 10:25 ng Hebrews. So sa mga nag-participate po, maraming salamat. Sa lahat ng mga kapuntos, maraming salamat. Sa mga nagtanong dun sa kabag sa simbahan, pasensya kung hindi mabasa yung mga katanungan. Pero maraming salamat po sa inyong presensya araw-araw. God bless po sa ating lahat. Shower out. Okay, ayan. No, shower out daw kay Brother Junior sa kanyang mga mga viewers diyan sa kanyang programa sa Kaabag sa Simbahan. Huwag niyo po kalimutan na i-subscribe ang aming YouTube channel. Ano po? Yung Kaabag sa Simbahan ni Brother Junre. Dito tayo sa katotohanan at pag-usapan ni Romel Palma, Master 721 Catholic ni Brother Aljan, Mr. Chris Catholic ni Brother Denso Berio,
Factbusters PH, ni Kaburnok, and then Pananampalataya at Katwiran ni Brother Wendell Talibong, Pusiswal at Katotohanan ni Brother Tata Rosal, at yung sa akin po, huwag niyo po kalimutan, JDTV, straight to the point. Pag-subscribe din po yon, kasi nangungulelat. Dahil hindi na napapabayaan, kaya dahan-dahan ko ibinabangon, no? Basta mahampunaw na napabayaan ko yon. Okay, dito naman tayo ngayon kay Brother Angel Santos sa kanyang pati yung kanyang Brother Angel pala, yung God's Healing Mission. Okay, Brother Angel, ikaw naman Brother Angel, pasalamat. Yes, salamat po sa Diyos at tama ako, no, dapat kanino pa sinadjust kay Bro Junri. Bro Junri, gumanda nung medyo binagalan mo. So bukas ganun na lang. Wag ka mag-headset tapos cellphone lang tapos bagalan mo. Yun, gumanda ngayon. Kaya lang huli na. Medyo huli na. But anyway, muli, no, kaya na sabi nga ng ating Panginoon Kristo, mapalad kayo, sabi niya, dahil sa mga narinig nyo ngayon, dahil maraming gustong makarinig nito, ngunit hindi nila narinig. So, ganun tayo kapalad, nagkaroon na ginamit ng Diyos ang punto por punto, no? Nalaman natin itong mga turo ng, lalo na yung lagi natin sinasabi, yung turo ng kaligtasan ba, yung kabuuan, no? Yung fullness of the truth and salvation. Kahit nga sabi nga ni Bro Jando kanina, kahit ang mga SDA, kahit valid man yung mga Trinitarian formula, tandaan po natin, hindi pa rin kompleto kaligtasan doon. Bakit? Isa lang yung sa kanilang valid eh. Ano yon? Sacrament of Baptism lang, no? Pero 7 yung sakramento natin para mabuo mo yung kaligtasan. Baka magdiwang yung mga ibang sekta, ay valid pala yung binyag ko. Yes, pero hindi kompleto, no? So because the fullness of salvation is in the church. Kaya nga may 7 sacrament tayo. Sa kanilang valid, isa lang, 1 sacrament lang, no? So hindi pa rin pwede magdiwang at kailangan pa rin pumunta sa buo, no? The fullness of salvation is in the Roman Catholic Church. So paalala po, pabaon ng ebanghelyo natin, no? Paulit-ulit natin sinasabi, talagang love God muna, no? And then love your neighbor as yourself. So pag love mo si God, love mo yung neighbor mo, tandaan mo, love mo rin yung sinong kaaway mo, sabi kahapon, and at the same time, magpatawad ka dahil malinaw ang sabi ni Jesus. Kapag hindi ka nakapagpatawad hanggang makamatayan mo yan, hindi ka patatawarin ng Ama. So paalala po sa ating lahat yan, pagpapatawad, pagmamahalan sa isa't isa. Yun lang po, naway marami tayong natutunan ngayong gabing ito. To God be the glory. Salamat po. Back to you, Bro Jando. Good night, everyone. Hindi ko alam, ako pala yung bukas magta-topic, no? Abangan niyo po yung topic bukas. Nagulat ako, ngayon ko lang nalaman, bukas na pala. So, akala ko next week. So, abangan niyo po bukas, no? Maganda yung topic natin. Magugulat kayo sa topic natin. Good night, everyone. Okay, thank you sa iyo, Brother Angel Santos. And then, at least naka-relax ako kahit konti. Laki talagang tulong ni Brother Romel pag siya yung mag-host kasi mula umaga pagising ko, edit na ako para upload at bantay pa ako ng mga anak ko. Pagkagabi, eto na. Live pa tayo, so talagang bugbog sarado na ako. Thank you kapag nandiyan si Brother Romel, natutulungan niya ako kahit na ganung paraan lang, malaking bagay na para sa akin 'yon. Kaya thank you sa iyo, Brother Romel Palma, no? I appreciate it so much. Bigla akong nag-English. Okay, at kita-kits po tayo ulit bukas ng gabi dito, another night of Punto por Punto Worldwide Catholic Bible Study. So, closing prayer na po tayo in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Saint Michael the Archangel, defend us in battle. Be our protection against the wickedness and snares of the devil. May God rebuke him, we humbly pray, and do thou, O Prince of heavenly hosts, by the power of God, cast into hell Satan and all the evil spirits who prowl about the world, seeking the ruin of souls. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.